Wala. Gano'n mo katagal niligawan si Shaira? 1 month. 1 month? Parang tuwa ka eh. Tagal mo. Bakit mo pinatagal ng 1 buwan? Di ba ito personalan nung nililigawan ka niya o parang kinilala mo muna? Siguro, no? Siyempre naman, kinilala mo muna. Ayos naman. Nakilala mo naman. Mabait naman. Ang bilis mo maliwanag. Kayo ba dalawa kapag naikasal ko na kayo, gusto niyo na kaagad magkaanak? Yes! Kailan manganganak? August. Alam niyo na ba kung babae o lalaki? Babae? Babae ba talaga ginusto ninyo? Ako. Ikaw talaga babae? Ikaw? Lalaki. Okay na rin ang babae? Isa pa. Bata ka pa lang. May 27 ka pa lang eh. Diba? Tama. Oo. Tama. Kaya-kaya pa yan. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaliwanag sa inyong lahat, lalong-lalo na sa dalawang ikakasal na sa ilalim ng batas ang inyong lingkod ay nabigyan ng kapangyarihan na makapagkasal o makapagsolemnize ng marriage. Ang kasalan ito ay hindi na iiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pari o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa City Hall. Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal. Iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang. At pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong pagsasama pagkatapos ng kasalan ito. Ngayong umaga, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ako ng tapat. Jerome Hosol Presya, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay Shaira Lee Pakinggan Paredes? Yes po, sir. Sigurado ka? Yes po. Hindi ka pinilit? Hindi po. Tinakot? Hindi po. Bakit ka magpapakasal kay Shaira? Kasi mahal ko. We. Ito. Shaira Lee Pakinggan Paredes, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay Jerome Hosol Presya? Sigurado ka, iha? Hindi ka pinilit? Tinakot? Natutukan? Bakit? Patatawa kayo? Bakit ka magpapakasal kay Jerome? Sa pagmamahal. Very good. Hindi lang ang gusto kong marinig. Importante malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony, hindi ko man lang maipaliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe, and I hope that you will agree with me, that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayo iba dapat dahilan sa pagpapakasal, kundi dahil mahal niyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung nasa tamang edad na kayo ng pag-aasawa o magkakaanak na, kaya kayo nagdesisyong magpakasal na. Pero yun lang ang sinabi niyo sa akin kanina na mahal ninyo ang isa't isa ay sapat na dahilan na para ikasal ko kayo ngayong umaga. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapunutan niyo parang aralin. Palagay ko, ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa. At palagay ko rin naman dun sa panahon na pinagsamahan ninyo bilang magnobyo at magnobya, 1, 2 o 3 man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan, pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimot kahit akong nagkakasal, kahit araw-araw ko itong ginagawa, kailangan ko pa rin ng pagpapaalala. Kaya makikinig kayong mabuti, 5 lang ang ipapaliwanag ko. Number 1. Kapag sinasabi nyo na nagmamahalan kayo, kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na to, Shaira, kailangan bigay mo kay Jerome ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya dahil yun ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki.
At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal, nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawang babae. At bilang kapalit ng pagpapasakop ni Jerome, kailangan mahalin mo si Shaira ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikapin huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin yung pag-iisipan nyo ng mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip kahit nakakasakit, kahit nakakainsulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one, in body and in spirit. Ang tingin sa inyo ng tao, isa na yan. Kaya kahit anong gawin ninyo pagkatapos ng kasalan ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2, pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Di ba? Yun na lang halimbawa, pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kaagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino ba seloso sa inyo? Selosa. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, minsan tukso ang lumalapit sa iyo. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tuksong yan, kaya minsan ang mga mag-asawa nagkakadeprensya. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya kung kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutukan, dahil kung ganun din lang, pwede ko kayong hindi ikasal. Pero dahil pusang loob kayong pumunta rito, kailangan panindigan nyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa kasi decision nyo. Number 3 is communication, very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi natin open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa. Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan. Walang tinatago. Walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matali kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, ito ang madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din namin mag-asawa hanggang ngayon. Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip ninyo. Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob kahit konti lang, kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo tapos pag-usapan ninyo ng maayos. Huwag niyong kikintimin, huwag niyong iipunin, tapos pag hindi na kayo makatiis, para na lang kayong bulkang sumasabog. Dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi na yan mapapag-usapan ng maayos dahil galit na kayo sa isa't isa. So please, be very, very honest with one another. Number 4 is sexual intimacy. Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso
at gusto ng Panginoon na ginagawa ninyo dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa. Kasama yan at parte yan ng pag-asawa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. Huwag nyo nang hintayin, umabot pa kayo ng 90 anyos bago nyo ma-realize na darling, dapat pala inaraw-araw na natin. Dahil pagkabot nyo ng ganong edad, ikaw, Jerome, ikaw ang tatanong ng Pilino, pagkabot mo ng 90, palagay mo. Nakatambling ka ba? Ha? Palagay mo, makakapag-push-ups ka pa, mga 10 beses pa? Ha? Wow, para nag-iisip ka pa. Yun eh, kung buhay ka pa. Diba sa panahon ngayon? Lalo na ngayon. Yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat. 90 pa kaya? Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, habang wala pa kayong nararamdamang sakit-sakit sa katawan, pagkatapos ng tanghalian ninyo mamaya, palayasin nyo na itong mga bisita ninyo, magtulog na kayo sa kwarto, paspasan nyo. At pagkapanganak naman ito sa Augustino, 2 buwan lang. August, ito, October. Pwede na. Ha? Hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko. Hindi ko lang pwede unahin. Kasi pag yun naman ang una kong sinabi, baka naman hindi pa kayo nakakalabas dito, pinag-chismisan nyo na ako. Kaya ganun yung always kayo, pati yung pinakaikialaman pa, natural. Dapat lang. Kasi kasama yung parte yung ng pag-aasawa. Pero syempre, hindi pwede puro sarap. Hindi pwede yung tipong isang dosena na anak ninyo para pa rin kayong nag-honeymoon. Because Shaira, you are only 27. Yeah, you are very young. You are very capable of having plenty of children. Taon-taon ka lang iya magbuntis. Pagdating mo ng 37, 10 na agad ang anak. Diba? Eh, 7 na buwan lang naman nagbubuntis ang babae. Pag talagang hindi kayo nag-isip sa loob ng 10 taon, makakasampung anak kayo at nangyayari yan. Pero walang batas at lalo hindi ko pwedeng ipagbawal ang maraming anak. Ang pinagbabawal ng batas, yung ang dami-dami ng anak, hindi niya naman kayang suportahan. Kaya kung kunti lang ang kaya, tama na yun at nakakaawa ang mga bata. I believe and I encourage family. Please plan your family very carefully after today. Last but not the least is God. Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ako na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal ng kung ilang taon na magkarelasyon. Siguro kung wala siya, baka hindi na tayo nakikita ngayong umaga, hindi ko na kayo maikakasal. Pero ang araw na po ay pinlano na ng Panginoon para maikasal kayo. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng bagay, pinlano na niya para sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi pa kayo ipinapanganak sa mundo ko, kilala na kayo ng Panginoon. Alam na niya na ngayon kayo ikakasal at ako ang magkakasal sa inyo. Siguro gusto ni Lord maging parte ako ng mga buhay niya. Na? Parang ayaw. So, okay lang ba sa'yo? Ha? Sure siya, no? Hindi na yung malinaw, ha? Kasi baka makita-kita tayo sa ibang lugar. Yung pag nakita-kita tayo sa ibang lugar, huwag niyo akong iisnabin, ha? Pag nakatalikod, dapat nakakilala niyo ako, kakalabin niyo ako dahil sa dami na ng pinakasal ko, hindi ko na kayo maaalala lang. Kaya kung para lamang sa araw na ito, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hindi dahil nasa tamang edad na ng pag-aasawa at pagkakaanak na ay wala ng pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na ito. Dahil ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan nawawala. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalong dumadami ang pagsubok. Lahat ng pagsubok na yan, itaas natin sa ating Panginoon. At sa panahon na wala kayong nilaranas na pagsubok, huwag pa rin kayong makakalimot tumawag para magpasalamat. Dadagdagan ninyo ang inyong pananalangin bilang mag-asawa at palalakihin ninyo ang inyong mga magiging anak na may takot at pagmamahal sa ating
Panginoon. Tapos na. Excited ka na. Siyempre naman, excited ka na, di ba? Saan ka excited? Magano. Number 4. Saan ka na excited? Tinatanong nga kita. Saan ka excited? Pakasal ko. Medyo plastic nyo. Nakainis. Ano ba dalawa may tawagan sa isa't isa? Ano? Bob po. Bob? Bakit? Short for baby. Short for baby. Bob. Sino nag-isip nun ikaw? Siya. Ang corny nyo. Kayo kayong dalawa.